Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So pag-usapan natin mga kababayan ay eto na, no? Muang iimbestigahan na po ng pulis o rinire-review nila lahat ng social media posts, mga ebidensya na siyang nagkanodler kay Kibolok nung 2 weeks stand-off. Yung 2 weeks na paghaharas sa mga pulis. Yung 2 weeks na pag-iimpede, paghaharang, no? Pagpigil sa pulis para mahanap po ng maaga si Kibuloy. Lahat ng mga nag-post na hindi maganda, ha? Yung mga kumampi sa Kojik. Lahat po, pati yung Kojik members na nagsabing 8 milyon kami dyan, pupunta kami at Bongbong Marcos magbalot-balot ka na. Yung mga yon, nandun pa yung si 1 million peso man Jason sa. Tignan nyo lahat ang post niya, baka nagdilitan na sila lahat, pati SMNI, kung ano-anong fake news ang pinagsasabi na binili ng mga sabagay. Ang naniniwala lang naman sa mga yan, yung mga utu-utong kulto nila. No? At ito nga po, may malaking pasabog kahapon sa hearing ng Pogo, yung kay Mayor Alice Gu o si Gu Huaping. No, may isa nga dyan na dagli-degling pumunta doon. Kahapon wala naman siya doon. Bigla nung narinig niya yung pangalan na ganito, ay 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 ay. Biglang nagponcho Pilato mga kababayan, no. Sabi niya, kuwanan niyo ako diyan ng tubig at yung ako'y maghuhugas ng aking kamay. Wala akong kasalanan ha, kung ano mang mangyari sa iyo. Huwag mo akong idamay ha. Yan lang po, no. 3 article lang tayo, mabilis lang tayo, no. Kaya bago tayo magpatuloy, tayo po'y magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings. Maraming salamat po sa inyo, sa ating mga nakakasama sa ating video premiere at live streaming. Shout out po lahat sa inyo, hindi na kayo sa isa. At oo nga pala, na-break na naman natin yung 52,000 subscriber. Paunti-unti po tayong umuusad, ano? Sana maabot natin yung 100,000 subscriber by the end of the year. Ay nako. Whenever I see boys and girls. Di po ba? Ayan. By the end of the year siguro makuha natin yung ating 100k. Doon na tayo medyo magpahinga-hinga. No? Tayo naman ay whenever I see boys and girls hanging lanterns on the streets, I remember the child in a manger as he sleeps. Di ba, Elora? Tayo na may magpabanjing-banjing muna, ha? Magnilay-nilay, okay? Di ba mga kababayan? Ayan, yari kayo. Eto po, unahin natin itong balita sa Manila Bulletin na sabi, PMP reviews social media posts, collates evidence versus Kiboloy cuddlers. Sa madaling salita, no, lahat po ng mga social media posts tungkol sa pagtulong kay Kiboloy, sa pagsasabi na kung anong-ano, malalong-lalo na yung nandito, yung mga video niya, ha? Pati yung mga burateros, lalo na yung dyan, yung isa dyan na yung parang bakulaw. Ang lakas mang alipusta kay General Torre, akala mo naman, no, mas maitim pa siya kay General Torre. Sabihin ba naman niya, maitim daw budhi ni General Torre? Paano mo nalaman? Baka ikaw yun. Di ba mga kababayan? Yari kayo. Collates evidence, nangongolekta na, pinagsasama-sama na. Versus Kiboloy, cuddlers. Maganda unahin nyo yung 3 bugok na yun, no? Yung mga burateros, yung mga members nila, yung mga Duterte, Kiboloy vloggers. Ay, nako, marami dyan. Lalo na yung pambansang di umano. Balita ko, marami na daw chismis lang to ha. Ewan ko kung totoo yan, baka pinasasakay lang kayo, no? Kung babaliktad man niya mga yan,
Huwag nyo pong tanggapin. Wala na pong prinsipyo yung mga yan. Itapon nyo. Hindi po yan, hindi po kawalan ng mga yan. No, babaliktad. Bumaliktad na nga sila eh. 'Di ba? Dating kakampi, bumaliktad tapos babalik. Ano kayo? Sobra kayo sa prodigal son. Hindi na. Stay where you are. Panindigan nyo yan. Ano kayo? Mga baklitos. Pasensya naman ha. Wala kayong paninindigan. Huwag nyo tanggapin yan. Paano? Wala na silang kita sa kabila eh. Mahina na eh. No? Yung kanilang isang hare, bagsak na. Yung pusit, bagsak na. Isa na lang natitira. Yung isang manyakol. Di ba? Wala na eh. Wala nang pogo eh. Wala nang pondo. Ito po. The Philippine National Police has started reviewing social media posts, news, and other relevant information amid... ang dami pala nito. Social media posts, bloggers, news, SMNI News, and other relevant information amid his effort to build strong cases against those who cuddled Kojic leader Apollo Kibolok when he was still standing. Sabi po ni General Marbil, the CIDG was tasked to lead the specialized teams and the coordination with other units, particularly the police anti-cybercrime group for the case build-up. We have mobilized a dedicated investigation team to pursue those who sheltered Kibolok and obstructed justice. Tama yun. Lalong-lalo na yung sinungaling niyang abogado. Lalong-lalo na yung sinabi niya, General Marbil, ito talagang yan, obstruction yan. Sumakay na po ng Innova. Tapos ayun kayong 3 bugok na nag-hearing dyan. Hindi kaya obstruction of justice yan. Pero sabi ni Bato, basahin nyo muna yung PD ganito-ganito. Sige, babasahin nila yan. Pag napatunayan kayong 3 bugok na senator ay nag-impede, nag-obstruct para matuloy ang operasyon ng pulis kasi inantala nyo si General Torre. Talagang kinuha nyo. The following day, nakuha nyo. Akala nyo, The PNP is fully committed to bringing these individuals to account and ensuring they face the full force of the law. Yari kayo kay Marbil, kaya kayo dyan. Yung mga leader ng Borateros, ay mag-alaroke na kayo. O di kaya mag-hire na kayo ng matindi yung lawyer. Yo! O, di ba? Di ba may ganong lawyer? Tama ba? John Ray Lubit? Yo! O, di ba? Okay? He said the primary task involved collating and verifying social media posts, publications, and other information about Quiboloy and validating and authenticating these materials through the ACG. Marbil said the teams were also mandated to gather statements and affidavits from PNP personnel involved in executing the warrant against Quiboloy and in securing testimonies from victims and complainants and collecting documentary evidence from other agencies that may strengthen the case. The team will coordinate closely with the PRO-11, kay General Torre yan, and conduct a continuous, thorough investigation to ensure a solid case. This will involve meticulous analysis of digital evidence, testimonials, and documents. We will leave no stone unturned to bring justice to those who have enabled Quiboloy's evasion. Correct. Marbil assured that all the operations in running after Quiboloy cadres will be executed efficiently and within the bounds of the law, adding that the main focus is to build a comprehensive case against them. All the efforts are focused on ensuring that justice is served. Ang dami niyan. Simula pa lang. Nung una pa lang, nung Saturday morning, ang dami na. Lalo na tong SMNI. Kung napapansin nyo yung live report nila, yung SMNI. Tapos yung mga sumunod, yung mga vloggers nila. Lalong-lalo na yung maitim doon. Talaga namang maitim siya. Mas maitim pa siya sa akin, Pero kung makapagsalita siya kay General Torre, na maitim daw ang budhi, nako, ikaw ngayon tingnan natin. Kung isa ka sa makakasuhan yan, magpapalakpak pa ako. Hindi ako maawa sa'yo. Visit kayo. No? Kayo ay kanudler ni Kibolok. Tanong natin, magkano ba? Di ba, Maritel? Magkano ba?
Galingan nyo po General Marbil. Galingan nyo. Kailangan may maresulta dyan. Hanggang ngayon, si DILG Secretary hanggang ngayon, wala ka pang nakakasuhan sa mga nagpalabas ng deepfake video ni Pangulo. Tapos ito pa, dadagdagan nyo pa. Baka tapos na ang termina ng Pangulo, nasintensya na si Kibuloy. Lalaya na siya, hindi nyo pa napapalabas yan. Di ba? Tapos tatakbo, may balak pang tumakbong senator si Abalos. Kiss your ambition goodbye kung wala kang mapakaitang resulta dyan. Dahil sa amin, gusto naming malaman kung mapapanagot mo yung naglabas ng deepfake video. Hanggang ngayon, wala kang balita. Di ba? Bakit? Mas mahalaga itong si Kibuloy. Gago, mas mahalaga ang presidente namin. Di ba? Tama, mali. Punta tayo dito sa Senado yung hearing kahapon. Kasi meron pong nagtatatalak dyan na meron po kasing isiniwalat a bombshell sa Senado kahapon. Kasi kahapon, boring na Biglang may na-interview, mga kababayan, may natanong, eto, dating ISAP, Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines. Ay nako, membro siguro ito ng Membro to ng AFP natin, hindi po to PNP, no? Na meron daw impormasyon, no? Pero hindi pa beripikado. Ano yun? Ayun po yung sabi sa Balintambayan ng GMA, ex-ISAP chief, may usap-usapan na isang dating PNP chief ang tumulong umano sa pagtakas ni Alice Go. Naku, sino yung mga PNP chief? Halughugin nyo na. Maski na nung time pa ni Cory, puntahan nyo na sino ang mga PNP chief. Hanggang ngayon kay PBBM. Sino ang si Marbil? Imposible naman sigurong si Marbil yan. Si Acorda, wala na yun, di ba? Yung mga previews, Tandaan nyo, ilan sila, Pero ang sabi dito, ditong ISAP officer na ito, pero hindi pa beripikado na isang dating pinuno ng PNP ang tumulong umano kay dating Banban Tarlac Mayor Alice Go na nakalabas ng bansa. Si Ronald De La Rosa, tiniyak na hindi siya ang tinutukoy na dating PNP chief. Mamaya yan, may sarili tayo dyan kay Bato. So, ISAP. Sino ba tong ISAP na to? ISAP chief, Raul Villanueva. Ano ka ba? Nagmarites ka dyan? Tulad ng sabi ko dun sa LS ko kanina, nagmamarites ka hindi pwedeng tanggapin yan. Dapat i-strike out nyo yan. Kasi insinuation pa lang yan Wala siya sabi niya hindi pa beripikado, pero isiniwalat mo na. Anong klaseng ISAP chip ka? Ito yatang si Villanueva, pinuno ngayon ng PAGCOR, nasa PAGCOR siya. Pero, anong klase ka namang ISAP chip? Isiniwalat mo pa, pero hindi verified. Ano dating mo? Marites. Anak naman ng siopaw. PAGCOR. Para lang mapapogi ka at para mo mapatakbo si Bato. Mamaya, si Bato, linis na. Bakit biglang napatakbo si Bato? Naglilinis po si Bato. Hindi nyo alam, kasamahan nyo pala sa Senado. Yari. Ikaw naman. PAGCOR. Villanueva, bakit ka naman ganyan? Hindi pa pala verifikado. Ito namang si Hontiveros, inano ka agad, kinagat ka agad, no? Diba? Pagchismisan na Ayun, dinudumog ng mga Pilipino. wala naman yung mga nagbabalag na iba. Hindi ko muna sasabihin, balik na lang ulit kay bukas. Pagbalik bukas, ay nako, hindi pa pala verified. Sige, balik ulit kay bukas, baka ma-verify na. For the views lang pala. Kaya ako, pag ganyan na yung vlogger, yung, di umano, yung mga chismis. Naku, wag na. Sa'yo na lang yun. National interest ba yan? Dito, national interest. Kasi malalaman natin, sinong PNP chief ang nasa payola ni Mayor. Ayan. Tungkol sa posibilidad na may government officials na tumulong kay Guo na makalabas ng Pilipinas kapalit ng pera. Sabi ko sa inyo, pera lang ang lahat Basta may pera ka,
you own the world. Mostly the Philippines. Di ba, Elora? Oh, yung mga nagba-backdoor, yung gustong tumaka sa Pilipinas, saan dumadaan? Backdoor. Di ba sabi nung kapatid ni Alice Gu, si Sheila Gu, na mga po kami. Atakay kami barko. Tapos lipat doon, kabila, lancha. Biyahe kami 3 alaw. Ganon. Sino po ang umalalay sa inyo? Meron kami, tama. Yung ita. Dami dala pela eh. Abot doon, Coast Guard. Magkano ang dala nyon? Isa bag. Pela. Bigay doon, Coast Guard. Sabi Coast Guard, okay, daan na. Ang galing gumawa ng kwento, di ba? Oo, tama naman, di ba? Tanong nyo pa dyan sa mga nasa backdoor. Alam nila yung kalakaran dyan. Punta ka lang nga daw ng Malaysia eh. Oh, madadaan ka agad itong Coast Guard naman nakatambay na Coast Guard. Doon ang tinatambayan ng Coast Guard. Imbis na yung Coast Guard, nakatambay sa Ayungin, dyan sa mga Spratly Islands natin, sa Escoda, sa Rizal, no? Hindi. Alam nila yung daan ng mga nag-i-illegal, yung mga nagba-backdoor. Dito tayo. Wala kita doon eh. Walang kita doon sa Escoda, sa Rizal, sa Ayungin, sa Baho. Wala kita dyan, wala kita. Sa may kita? Dito, sa backdoor. Dami, Chekwa, Guto, Labat, Pilipinat. Yung mga takat. Dami tilapele. Dami silang huli sa West Philippine Sea. Oo, dami huli dyan. Nakaw nila yung mga reef, yung mga pearl. Nakaw nila yan. Tapos benta, iba bansa. Tapos punta Pilipinas, magpogo. Tapos pag huli na, takbo na. Tulad ni Alitgu. Bayad, isang bag, pela. Di ba, Elora? Oh, di ba? Ito namang gago naman ng tong si Villanueva. Wala na sigurong masabi ito, kaya sinabi niya, nagbigay po siya ng naratiba. Kaya si Bato biglang napatakbo. Mamaya yung kay Bato. Kasi linis puwet siya, no? Oh. May pinag-uu, may pinag-uu. Present tense. May pinag-uusapan na yung sa border immigration. Di ko lang alam yung exact amount, including PMP officials, pero hindi ko pa din confirm yun. Hindi mo pala confirm. Bakit mo sinabi? Nagchismis ka, kaya tuloy si Bato, napaikot ang tokbong, takbo doon. Uy, paupo. Dati akong PMP chief, baka ako yan. Lilinisin ko lang ang pangalan ko. Nang tanungin ni Hontivero si Villanueva, anong sangay o unit sa PMP ang binanggit sa usap-usapan? Sinabi ng dating ISAP chief na, hindi PMP unit ma'am but personality. I think, di ba, insinuation walang confirmation hindi affirmative. I think it was mentioned a former chief PMP. Yari ka, Villanueva, yari ka dito. At parang usapan dun ma'am, parang yung parang nasa payroll, yung monthly payroll ever since, yari na. Sino ang mga komitang PMP chief? Lifestyle check. Hindi ko din ma-ascertain, yan, ma'am, kung kanino pagaling yung report, ma'am. It's just parang rumors. Yari ka sa mga PMP chief, Villanueva. Tarantado ka, rumors lang pala. Kaya tignan mo si Bato. Daig niya pa si Usain Bolt. Natalo niya si Usain Bolt. Sa bilis niyang tumakbo dun sa hearing. Kasi nung pinanunood ko mga kababayan, wala si Bato doon, 4 lang sila. Si Villanueva, si Hontivero, si Jinggoy at si Gatchalian. Itong nakita ko na, nakaupo na si Bato. Sabi niya, saan yung hearing? Talo niya sa 100 meter da si Usain Bolt. Di ba? Ito pa. Rumors lang pala I think they are validating it right now. I even went to NICA, yung National Intelligence Coordinating Agency last week. But there's no information about it. Bakit mo binanggit dito? Gago. Anong klaseng intelligence officer ka dati? Isa kang chucho. Madaldal ka, animal ka. Di ba dapat ang intelligence officer matindi ang secrecy niyan?
Pagdating dito, but there's no information about it. O bakit mo pa nilabas, gago? Di lalo pang nagkaroon ng insinuation si Hontiveros. Ang masama nito, baka lahat ng naging former PNP chief ipatawag, pati si Bato. Umupo ka doon, ikaw ang resource person. Pwede bang mangyari yon, ha, Jun Relovit? Kayo nga dyan, ha? Ito pa sabi, labis na ikinugulat ni Hontiveros. It gets worse and worse. Kanina, bad enough na yung magbayad di umano ng 100 milyong piso suhol para makatakas sa isang guwaping. Even worse kung historically may monthly payroll. Syempre naman, kayo naman. Samantala, inihayag ng kinatawan ng PNP na dumalo sa naturang pagdinig na wala silang impormasyon na may opisyal simula na sinusuhulan kaugnay sa usapin. Ang sabi ni Police Brigadier General Raul Takaka ng PNP Deputy Director for Administration. So far po, wala po kaming report with regards po kung may mga nasuhulan na PNP personnel. But despite of that po ay yung aming intelligence ay tuloy-tuloy po ang kanilang pagko-coordinate sa ibang agents para malaman kung may mga PNP na involved din. We will file the necessary case kung may mga... Alam mo, ikaw dyan, Raul Takaka, alam mo ang kalakaran dyan. Takpanan yan! Kayo naman, Ay, nako! Takpanan yan! Kami pang lolokohin mo, wag nga kami. Alam na namin ang mga kara ninyo, ISAP yun, Armed Forces Civilian Villanueva. Nako, mag-aaway ang PNP nito sa AFP. Pinagulo ni Villanueva, nako, Pangulong Marcos. Yari na. Yari, nag-squill ang ISAP ng AFP. In-squill ang PNP. So, ibig sabihin, totoo ang sinasabi ni Espinido. PNP is the biggest crime syndicate in our country. Ay, nako naman. Police. Ang ano nyo ay matutulis talaga. Matutulis ang inyong mga bulsa. Ay, nako, ito po, huling article. Yun na, di ba? Nung nalaman ni Bato, may police daw na PNP chief kasi chinucho, chinismis nung dating ISAP ng AFP, intelligence officer ng AFP, ngayon nasa PAGCOR, chinucho, ng chismis, ng tolits, si gago. Sabi naman ng PNP, wala naman po siyempre, maski na meron, alam nyo na, pagtatakpan, kasi mga kabaro Mista! Di ba? Ito, GMA News, Bato clears name after report says an ex-PNP chief helped Alice Go flee Philippines. Si Bato come to the rescue for himself. Napatakbo po siya. Sabi ko nga sa inyo, dinaig niya si Usain Bolt ng 100 meter dash. Ito ang tanong ni Bato. Pwede bang malaman kung sino itong PNP chief? I am concerned because I am a former chief PNP. Baka mamaya merong lalabas na script yan na si Bato ay tumanggap ng pera galing sa'yo. Addressing Go. Alam mo Bato, kung totoo yan, matagal nang lumabas, nakalkal ka na. Diba? Dahil nga sa kagaguhan mo. Ang sabi ni Go, wala pong ganon pong nangyari. Ayan. De La Rosa was not satisfied and asked Go if she knew him and if they already met in past or even crossed paths outside government function. Ang sabi ni Go, nakita ko po kayo in person nung nandito na po sa Senate. Are you sure? Magaling kang magmas. Magaling kang magtago, Alice Go. Kunwari ka pa. Di mo siya nakita sa Davao. Yung may papicture ka pa kay Digong na tigas etits. De La Rosa asked Go again. Before that, nag-meet ba tayo in person? Never po. Sigurado po. Really? De La Rosa even asked if Go had a selfie with him to make sure that he will not be linked in illegal pogo. Kahit selfie, may selfie ka sa akin? Selfie, I think, wala po, sabi ni Mayor. Sinigurado ko lang, klaruhin ko lang ito. Kasi ayaw maupo ni Bato sa sarili niyang mga kuligs. Takot na takot ang kupa lang po siya. Ano lang sabi ni Villanueva? But I'm sure you're not the one. I think. I think daw. Di ba? Tapos si Bato, pinasalamatan niya si Villanueva. Hindi niya alam, gago. Sasabi ko lang, I think. Hindi pa ako sigurado.
Hindi pa ako sure. I mean pala, I'm sure pala, sinabi ko. Tanga ba to? Baka ginugoyo ka lang ni Villanueva. Sinabi niya lang na I'm sure but I think. Sure ako, pero I think. Pero ang tanong dyan, oo, sure ako. Base sa statement ni Gu. Pero kung may lalabas na ebidensya, yari ka. Ganun yung Bato. Anong sabi ni Bato? Thank you, thank you. If you think I'm not the one. If you think yun lang. Sinigurado ko lang. Thank you, General Villanueva. Thank you for that info. Ayun, si Villanueva yung, hindi yung si Villanueva ang Joel Si ISAP, former ISAP, now PAGCOR officer. Alang yan si Bato, mga kababayan. Sa sobrang takot niya, napatakbo dun sa hearing, no? Duwag na duwag mo ang paranoid na si Bato. Mamaya yan matutulad na kay Roque, mamamayat yan. Sabi lang nung resource person but I'm sure hindi po kayo yon. I think. Galing sa resource person yon. Pero kung ulitin ko, kung may lumabas na ebidensya na ikaw pala isa sa mga payola ni Alice Gu, yari ka. Kasi nga sabi ko sa inyo mga kababayan, yung mga yan, may mga offshore account yan. May mga pseudonym na account yan sa bangko. Mala nyo, yun yung gumawa ng offshore account. Hindi nila pangalan, di ba? Doon mo yung deposito. Ang dyan, kung merong black book, si Gu Huping, doon siya mayayari. Di ba, Bato? Ikaw talaga, napatakbo siya. Masyadong paranoid si Bato. Kung alam mo namang hindi ikaw yan, bakit magklaro-klaro ka pa? Di ba? Sa sobrang takot. Sa sobrang takot nyo. Dati ako PNP chief. Oo nga kasi nakuha mo lang yan dahil kay Digong Ang tanong doon, naging qualified ka ba maging PNP chief? Hell no! Dahil lang sa kapit mo kay Digong. Ayan mga kababayan, nakita nyo yung reaction kaagad ni Bato talaga. Wag naman ako. Ang dami ko na kinakasangkutan. Ay, hindi ko na makakaya. Hindi ko na kaya. Hindi ko na yata kaya. Ang gangin ng aking problema. Di ba? Roque. Ay, Roque. Bato. Ikaw talaga. Parehong-pareho kayo ni Roque. Mga paranoid din, no? Iisa kasi ang likaw ng bitukan ninyo. Iisa ang amo ninyo. Sino? Ito, si Digong. Okay. Kayo po, ano pong inyong masasabi dyan? Yung mga nagkadler, kanudler, no? Yung mga nagpost ng mga kumakampi pa sa Kojik, nag-i-impede ng kay Kabuloy, yari kayo. Sana masampulan yung bakulaw na maitim na yun. Di po ba? Kayo po, ano po inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.